All right. Ayan. So, naririnig po ba ako? Am I loud and clear? Okay lang po ba pa-comment kung loud and clear po ako ng number one? Kung loud and clear ako, hindi ko na lalakasan yung boses ko. Ayan. Number one, loud and clear. Okay naman yung boses ko kasi right now, naka-mic kasi ako. Baka basag yung boses natin. So, hi, hello, kamusta? Na-miss niyo ba ako? Na-miss ko kayong lahat. Actually, na-miss ko yung pag-training, 'di ba? And meron tayo right now na nakalatag na up to Module 10 na personal training para lang po sa inyo. So iba po yung sa POS, iba din po yung sa atin. Kasi sa akin kasi more on ano tayo, skills. Okay? Dapat matututo kayo. Alright? Dapat yung sa POS, yun yung nagpapapasok ng mga invites. Now, ang idadagdag lang natin to, yung skills, papaano mas tumagal dito sa business, papaano hindi ka masyadong masaktan sa mga rejections. Maraming ganon. Bakit may mga matagal, bakit may mga mabilis, 'di ba? So, thank you so much, guys. Actually, very urgent itong training natin. Hinanda ko na yung slides, hinanda ko na yung training ko. Tapos na, nung mga isang araw pa lang, naghahanap na ako ng tiyempo. Sabi ko ngayon, bakit hindi natin gagawin yung ano natin? Bakit hindi natin gagawin yung training natin? 'Di ba? Wala namang event. Ayan, so okay lang po ba? Pa-comment ng ready if you are ready. Hello po, ayan sa lahat ng mga partners natin worldwide. Sana po makinig lang po kayo, no? Sana marami kayong matutunan ngayon kasi mabilis lang naman talaga ako. Ay, sobrang bilis ko lang. Kasi ito yung ano natin, module 1, 'di ba? Introduction. Ayan. So ako yung mag-share na aking screen. Ayan. Yun. Guys, pinagandaan ko talaga to. Kaya hindi kayo ah, mas matututo talaga kayo dito sa ating training. Ayan. Continue to share. So by the way, ito ang ating title ng ating Module 1, Success Blueprint. Okay? Yan, ready na daw sila. Of course, ako pa rin yung magtutok, ako pa rin yung magpapaliwanag sa inyo step by step. Papaano nga ba siya gagawin? Okay? Yan. Nandyan na po ba yung ating slides? Nandyan na, no? Wala yung ano pa. Ayun. Ayun. Saglit lang guys sa ah, ayun pala. Continue to share. Alright. So game na tayo. Game na tayo. So success blueprint. Yan. At ating success blueprint. Ito guys, gusto kong maintindihan ninyo na ang POS system, nandyan na, sistema na natin yan. Okay? Nakikita na ba? Okay na? Clear? So, system na natin. Proven and tested na po yung sistema natin. Pero, gusto kong intindihin ninyo na no strategy or tactics would work if your mindset or mentality is weak. Okay? Nandyan na yung sistema natin. Mabilis na yung sistema, script na. Okay? May script na, wala ka na ibang iisipin pa, i-apply mo lang siya. Ngayon, pag in-apply mo siya, okay? Tapos na-reject ka lang, 'di ba? Tapos nasaktan ka na. Then yung mindset mo hindi pa ganun ka strong, 'di ba? So nasa status ka pa na masyado mong iniisip or dinadama or dinadamdam yung sinasabi ng ibang tao. Tama? So, ang pinaka-goal ng training na to, pinaka-goal ng meeting natin ngayon is, Sir Francis, papaano nga ba palakasin, 'di ba, yung pag-iisip natin, yung puso at isip natin, yung emosyon natin. Okay? No strategy or tactics would work if your mindset or mentality is weak. Number one,
kailangan lang nating intindihin, kailangan lang nating maintindihan talaga na yung mga tao dyan na nagsasabi ng ganito, ganyan, di ba, sabihin na lang natin, sinisiraan ka, sinisiraan yung company, di ba? Kailangan nating maintindihan na normal lang po yan. Wag mo iwasan. Wag mo iwasan kasi normal po yan. Number one, dyan ka titibay. Ay, number two, dyan ka magiging wais. Dyan ka magiging matalino. Ano bang gagawin? Yan, wait lang. May tumatawag sa akin. Yan. Yan, wag mo na tumawag. Ayan, so, um, wag nating, anong tawag dito, wag nating iwasan yung mga ganun. Kaya papaano ka matututo kung iiwasan natin yung mga ganun? At gusto kong i-congratulate. Yan, gusto kong i-congratulate yung mga ginagawa, yung mga nare-reject, yan, yung mga pinagsasabihan ng ganito. Gusto kong i-congratulate kita. Bakit? Ibig sabihin lang yan, ginagawa mo talaga yung business natin. O, ginagawa mo talaga yung script. Sinesend mo talaga yung script. Yun yung magpapatibay sa'yo. Kaya wag nating iiwasan yan. Okay? Ngayon, mas maganda na nag-a-attend ka ng mga ganitong trainings. Oo. Bakit? Kasi ito yung supplement mo. Ito yung parang vitamin sa utak mo para mas matuto ka. Ngayon, kung hindi ka mag-a-attend ng mga ganitong training or event, hinahayaan mo lang, 'di ba? Hindi ka nag-attend ng mga Zoom events, then hinahayaan mo na hindi ka natututo. So dito kasi, ang business natin, transferring of information or duplication para mas matuto kayo. Hindi po namin aakuin yung kaalaman na to. Sinishare po namin yung kaalaman namin para kayo po mas matuto po sa ganitong business. Klaro ba? Clear ba? Ano lang, open your mind and open your heart. Okay, tapos huwag kayo masyadong emotional. May ayaw sa business, normal lang 'yan. Pero magfo-focus tayo sa mga interesado. Sa mga gusto lang. Kung ayaw, ate, kuya, thank you po. Thank you sa time. Balikan mo na lang ako kapag interesado ka na. Ganon. Na masaya ka. Nakasmile ka. Ate, kuya, balikan mo na lang po ako ha pag interesado ka. Tapos sunod na naman. Huwag mong awayin. Okay? Huwag mong pagsalitaan ng masama. Huwag mong pagsalitaan ng ah, masakit. Kasi malay mo, hindi man yan magjo-join ngayon. Pero baka sa susunod na buwan or sa susunod na taon, magjo-join na siya sa'yo. Kasi may mga members naman ako dito na hindi naman agad-agad nag-join. Ha? May mga members ako dito na hindi naman agad-agad nag-join. Sino yung dito yung mga members ko na talagang pinaghintay pa ako? Ayan, meron nag-start. Meron na task. Oo, pero inaway ba kita? Pinagsalitaan ba kita ng masama? Hindi. Ina-assist pa rin kita, ganito, ganyan, ito gagawin mo, di ba? Kumbaga, yun kasi yung dapat eh. Tama? So, sana gano'n, no? Importante ang mga trainings para maging malakas ka, malakas yung mindset mo at emosyon mo. Okay? Ayan. Your greatest asset is not your money. It's your belief. Okay? So ito ay narinig ko sa isang preacher kay Father Steven ba yun? Father Steve. Yung simbahan dito sa Don Bosco dito sa Santa Rosa, Laguna. Lahat ng mga nag-umpisa, lahat ng mga umasenso, lahat ng mga yumaman, nagbago ang buhay. Maliit maliit lang yung percentage na meron silang generational wealth or pamana. Pero katulad ni Henry C., Lucio Tan, mga mayaman, Manny Pacquiao, okay? Manny Villar, sino pa yung mga mayayaman?
na nagsimula po sa wala. Alam nyo ba kung ano po yung asset nila? Alam nyo ba kung ano po yung puhunan nila? Yung paniniwala na kaya nila umasenso. Tama? Yung paniniwala na kahit walang-wala man sila ngayon, kaya nilang magbago at kaya nilang baguhin yung buhay nila. Manny Pacquiao, kung hindi siya naniniwala sa sarili niya, na kaya din niyang makipagsuntukan sa iba't ibang lahi. Sa tingin ba ninyo, meron Manny Pacquiao ngayon na 8th Division World Champion? Di ba? Wala. So nag-uumpisa po, hindi po pera yung asset po ninyo. Baka sabihin niyo na coach or sir, hindi tayo makakapag-umpisa kung wala tayong pera. Tama. May point ka naman, hindi ka naman talaga makakapag-umpisa kung wala kang pera. Pero papaano ka makapag-umpisa kahit na may pera ka, tapos wala ka namang tiwala? Papaano 'yun? Hindi ka makakapag-umpisa doon. Tama? Klaro ba? Nasusundan niyo ba ako? Paki-comment nga po. Mas maganda na kapag nag-type po kayo ng belief. Yan. Comment mo dyan, belief. Yan. Para hindi po kayo antukin. Exercise natin yung ating mga kamay. Yan. Yan. Malapit na po tayo matapos. Actually, ano lang, introduction lang to. Kasi may mga next days, may mga module 2 na tayo. Yan. Belief. Yan. Sige po, comment. Comment niyo po, belief. Um, sarili po natin, sarili po ninyo, yung pinakamaniniwala sa sarili po ninyo. Kailangan niyo po magkaroon ng kailangan niyo po magkaroon ng paniniwala sa sarili po ninyo na kayang-kaya mong baguhin yung buhay mo. Dalawa lang 'yan. Paniniwala na kaya mong baguhin yung buhay mo or paniniwala na hanggang diyan ka na lang sa sitwasyon mo. Ano bang gusto niyo po? Paniniwala na kaya mong baguhin yung buhay mo or paniniwala na hanggang diyan ka na lang sa sitwasyon mo? Sige po, i-comment niyo po. Yan. Yan. Sige po, mag-comment po kayo. Ano bang paniniwala niyo po? Paniniwala na kaya niyo pong baguhin yung buhay niyo or paniniwala na hanggang diyan ka na lang po sa sitwasyon mo? Yes. And ito po, ito po napakagandang um, napakagandang verse po ito. Sabi dito, we walk by faith, not by sight. So, ang ibig sabihin niyan, kumbaga, naniniwala tayo dahil sa paniniwala natin sa Kanya, hindi sa kung ano yung nakikita natin. So, kung i-convert natin yan dito sa business natin, kahit walang-wala ka ngayon, wala kang nakikita, walang-wala ka ngayon, basta may faith ka lang, may paniniwala ka lang, may belief ka lang, kaya mong baguhin yung buhay. Kaya nating baguhin yung buhay natin. Di ba? So, are you learning? Yan. Ito na, ito na. Ito, ulitin ko pala to, no? Ito po, ulitin ko ulit. May mga taong hindi naniniwala sa inyo. Minsan pamilya natin, minsan mga kaibigan natin, minsan mga close friends or close relatives natin na hindi naniniwala sa atin. Pero normal lang po yan. Nakaugalian na po sa Pilipinas, sa mga Pilipino, yung crab mentality na minsan ayaw nilang maunahan sila. Minsan ayaw nilang maunahan na umasenso siya, siya hindi. 'Di ba? Kaya hihilain niya pababa. Anuhin niya, ah, kahit anong sinasabi, ganito, ganyan. Ngayon, ikaw pa rin yung mamimili. Ikaw ba ay magpapadala sa kanya? Or ikaw ay, kumbaga lalaban ka kasi may pangarap ka? It's your choice. Mamimili ka lang. Ito, employee or OFW's common cycle. Ito, makarelate po tayong lahat. Mga empleyado, mga OFWs. Okay? Ito po yung tinatawag na rat race.
So ang Pilipino, mga nagtatrabaho sa abroad o mga empleyado, napapansin nyo, saan po ba kayo umiikot? Trabaho. Okay? Pagkatapos ng trabaho, sahod. Okay? Sahod. Expenses, padala. Diba? Expenses, padala. Tapos, trabaho ulit. Diba? Trabaho, sahod, expenses, padala. Okay? Trabaho ulit. Expenses, bayad utang, bayad renta, bayad um, school fees, mga ano sa pag-aaral sa mga anak, 'di ba? Miscellaneous. Tapos ubos yung pera, trabaho ulit. Ganun lang, 'di ba? Alam ko nakaka-relate po kayo. Or may iba dito na trabaho, nakakapag-ipon, umuwi dito sa Pilipinas, bakasyon, yung ipon, yun yung pinanggastos. Pagkaubos ng ipon, balik sa abroad, trabaho ulit. Ipon ulit. Tama? Ipon ulit. Bakasyon, ubos yung pera, balik sa abroad, ipon ulit. Di ba parang hanggang kailan po ba natin puputulin yung ganon? Hanggang kailan po ba natin tutuldukan yung ganong cycle? Karapatan natin naman po, mayaman po yung Diyos, mayaman po sino yung pinaniniwalaan po ninyo, si Allah, di ba? Depende. Mayaman po siya, siya po yung may-ari ng mundo. Ngayon, kung mayaman yung ama natin, hindi siya papayag na magiging mahirap yung mga anak niya. 'Di ba? Kaya binubuhusan niya tayo ng mga blessings. Binubuhusan niya tayo ng mga opportunities at nasa atin na lang po kung papaano natin gagamitin yung opportunities na yon. Nasa atin na lang po kung papaano natin igagrab. Papalipasin ba natin or hahayaan ba natin yung mga blessing na yon or susunggaban natin? Kaya gusto ko i-congratulate yung mga nandito. Kasi members na kayo, ibig sabihin, ah, gumawa po kayo ng isang napakagandang desisyon. 'Di ba? Gumawa po kayo ng isang napakagandang desisyon na pwedeng makapagpabago sa sitwasyon niyo po. Para makawala tayo dito sa rat race na paulit-ulit na lang. Tama ba? Tama o tama? Paki-comment nga po kung natamaan ka. Paki-comment nga po kung nakarelate ka. Yan. Kasi even me, 6 years pa akong nagtatrabaho. And walang nangyari. Kaya pinutol ko po yung kadena ng kahirapan. Ngayon, kahit papaano, okay na din yung buhay ko. Yan. So, okay lang ba magkwento ako? Actually, patapos na tayo. Okay lang ba na mag-story ako, storytelling? Yan. Storytelling muna tayo. Pa-comment po ng yes kung okay lang po sa inyo na mag-storytelling ako. Yan, yes, yes. Ito po ay The Elephant Proof Story. Okay? So, sometimes the thing that is holding you back is all in your head. Nasa utak lang natin. Umpisahan ko sa isang storya na merong isang Pilipino. Traveler po ang Pilipino. Pangalan na lang niya, Joseph. Joseph the Explorer. Ayan, si Joseph, pumunta lang Thailand. Nag-travel siya, excited si Joseph sa Thailand. Nung dumating siya sa Thailand, imagine niyo na lang po, eroplano, airplane, bumaba ng Thailand. Sobrang excited ni Joseph. Tapos meron siya mga itinerary, yung mga um, anong tawag dito, tourist spot na pupuntahan niya. And speaking of Thailand, si Thailand, dyan po ang daming elepante. Tama? Dyan po yung daming elepante yung Thailand. Punta siya sa mga Buddha, nagpipicture si Joseph, ganon. Punta siya naman sa mga ginto na mga mga houses doon, picture siya, ganon. Inaano niya, dinodocument niya yung mga magagandang lugar sa Thailand. Tapos pumunta naman siya sa mga street food na may mga exotic na yung mga scorpion na kinakain, mga gagamba na kinakain. Yan yung sikat sa Thailand. Tama? Picture niya. Yan, selfie post sa Facebook. Ngayon, habang naglalakad si Joseph, nakapunta siya sa isang malaking farm.
Malaking farm na ang farm na yun, mga elepante. Picture siya ulit. Ang ganda naman, ang lalaki ng mga elepante. 'Di ba? Um, pero meron siyang isang bagay na napansin. Ang napansin niya, ang lalaki ng mga elepante. Pero bakit hindi sila makaalis-alis ano tawag ito? Sa cage? Bakit hindi sila makaalis-alis sa Tagalog yung cage? Sa kulungan, parang gano'n. Hindi naman kulungan, parang ano lang, may harang lang, parang gano'n. Harang. Bakit hindi sila makaalis-alis sa harang? Nakita niya doon, tinalian pala yung mga elepante. Yan, the elephant rope story. Tinalian pala yung mga elepante, pero nagtatanong pa rin siya, bakit? Kaya meron siyang isang tagabantay, caretaker ng mga elepante. Sakto, sakto yung caretaker, Pilipino. Sabi ni Joseph, um, excuse me, are you a Filipino? Magka ano lang yung Pilipino at mga Thailand, di ba? Magka lang, parang magka-kutis. Yes, sabi ni caretaker, yes, Filipino ako. Sabi niya, bro, meron akong tanong. Sabi ni Joseph, bakit yung mga elepante, ang lalaki, higante yung mga elepante, ang lalaki, bakit hindi sila, pwede naman silang, kumbaga, magwala, pwede naman silang kumawala sa lubid na maliit. In-explain niya ng caretaker, sabi niya, ganito yan, bro, Joseph, bata pa lang yung mga elepante na yan, na mindset na sila or na program na sila na tinalian na sila ng maliit na lubid. Tinalian na sila ng maliit na lubid. Nung bata pa yung mga elepante, syempre, kumawala yan sila. Sinubukan nilang tumakbo, pero hindi sila nakawala kasi natalian sila ng lubid. Ngayon, habang lumalaki yung elepante, na mindset yung elepante or na program yung elepante na hindi sila makakawala kahit sobrang liit na yung lubid. 'Di ba? Ang ang ano nun, ang lesson doon, parang tayo mga Pilipino, na mindset tayo na mag-aral ka na mabuti anak para pagka-graduate mo, makahanap ka ng magandang trabaho. 'Di ba? Trabaho, trabaho, trabaho. Ilang henerasyon, lulo ko, pinakalulo ko, trabahante. Hanggang ako, trabahante. Kasi bakit? Nung sinaunang panahon hanggang ngayon, na mindset po tayo, na program po tayo, na wala tayong karapatan mag-business. Trabaho lang ng trabaho ng trabaho. Magtrabaho ka lang, magtrabaho ka lang, magtrabaho ka lang. Ganon din po ba? Parang elepante, takot po silang kumawala. Ngayon, sa lahat ng mga nandito, it's our time. Panahon na natin na baguhin yung paniniwala na yon pati sa mga next generation natin na pwede naman palang magnegosyo kahit wala tayong background sa pagbibusiness. Tama? Um, Pwede naman, anak, mag-aral ka ng mabuti para pagka-graduate mo, magtayo ka ng sarili mong negosyo para CEO ka na at para meron kang sariling business. Di ba? Mas maganda yun. Sometimes the thing that is holding you back is all in your head. Nas na mindset tayo. Kaya minsan takot tayo maglabas ng pera, takot tayong mamunguna ng malaki, takot tayong mag-business kasi hindi naman tayo na program o naturuan na magbi-business tayo. Kaya po ang na-appreciate ko yung network marketing kasi hindi naman ako ganito magsalita before. Di naman ako ganito. Trabaho lang naman ako ng trabaho. 'Di ba? So, may mga natutunan po ba kayo? Pa-comment nga po. Ang pinaka-lesson lang po talaga dito is kaya mong baguhin, kaya mong mag-business, kaya mong yumaman dito sa negosyo natin.
Yes, hindi lang po na puro trabaho tayo, hindi lang po pwede na takot tayo, duda tayo, 'di ba? Katulad ng elepante, kaya naman yang umalis, kaya naman yang ah, tumakbo, kaya naman yang anong tawag dito? Kaya naman yang lumayas diyan sa kulungan na 'yan. 'Di ba? Kaso lang, na mindset siya, na program siya na hindi niya kaya. So sa atin, kaya natin. Okay, ito na. Don't be afraid of rejections. Ano pakiramdam po ninyo kapag nare-reject po kayo? Okay lang po ba pa-comment para mabasa ko? Kapag na-reject po kayo or nahindian po kayo, ano pong pakiramdam po ninyo? Ayan. Habang ako po ay iinom ng aking tubig, ayan. Habang ako po ay iinom ng aking tubig, okay lang po ba? Nawawala, nawawala lang pag-asa. Sige po, mag-comment, be honest. Kasi, pag hindi ka honest, hindi natin masusolusyonan. Babasahin ko po. Huwag kayo mahiya, ano? Huwag kayo mahiya. Nawawala ng pag-asa, napanghihinaan, okay lang po sa akin. Disappointed, of course. Sige po, sige pa, keep it coming. Okay lang po kasi yon ang magpapalakas ng loob. Siyempre nasasaktan, pero okay lang. Ayan. Napapabuntong hininga lang. Pero yan ang magpapalakas ng loob. O sa mga hindi nag-comment, ibig sabihin, hindi po kayo na-reject. Alam mo, na-appreciate ko yung mga nag-comment. Bakit? Ibig lang po sabihin dito, ginawa niyo po. Ibig lang po sabihin dito, ginawa niyo yung task niyo or yung part po ninyo. At saka yung rejection, sino bang nagsasabi na yung rejection ay masama? Alam niyo po, yung rejection, diyan po tayo natututo. Yung success, hindi po tayo diyan natututo. Kapag successful ka na, kapag matagumpay ka na sa buhay, diyan ka po nagpapahinga na, diyan ka po complacent, nagtatamad-tamad ka na kasi successful ka na eh. Sa success, diyan po yung hindi ka na po nag-grow kasi successful ka na. Dito sa rejection na stage, diyan ka po natututo. Diyan ka po tumitibay. Diyan ka po nagiging matalino. Diyan ka po matututo pa paano maging mapanuri. Diyan ka po makakagawa ng kung ano pa yung skills or action plan na kaya mong gawin. Kaya success is hindi siya opposite ng rejection, hindi po siya opposite or kabaliktaran ng success. Okay? Rejections ay parte po para maging successful ka sa buhay. Wala pong naging successful ka na bigla. Wala pong ganun. Pagdadaanan nyo yung sadamakmak, maraming rejection bago ka maging successful. And maging masaya ka lang every time na mare-reject ka. Ito ang technique. Okay lang bigyan kayo ng technique. Ako po, hindi po ako nasasaktan ma-reject. Bakit? Kasi po, hindi po ako nag-e-expect. Ganito siya. Mag-invite ka, tapos huwag kang mag-expect. 'Di ba? Ang iisipin mo lang, ang importante, na-share mo sa kanya yung business. Ang importante, meron kang nasendan o nasharean. Mag-join man siya, mas maganda. Hindi, okay lang. Hindi ka naman nag-expect eh. Tapos kung may sasabihin siya na negative, okay? May sasabihin siya ng negative, ito ibabato mo sa kanya. Thank you ha. Salamat. Sa time mo, if interested ka, balikan mo na lang ako. Bye-bye. Salamat. Ganon. Wala ka ng ibang sasabihin. And always love rejections. Kasi kung walang rejection,
walang success na mangyayari. Yan ang katotohanan. Huwag kang maging masaya, hindi ka nare-reject. Hindi ka din magiging successful. Ngayon, kung nare-reject ka, good news. One step away ka na para makuha mo yung mga gusto mo sa buhay. Yan. Number two na tips natin, feed your mind with positivity. Papaano? Merong dalawang wolves na nag-aaway sa utak mo. Si bad wolf at saka si good wolf. Ngayon, ikaw ang magdidikta kung sino ang mananalo sa kanya. Si good wolf ba or si bad wolf? Ngayon, depende kung ano yung pinapakain mo kay bad wolf at saka kay good wolf. Kung pinapakain mo ng negativity, mananalo si bad wolf. Kung pinapakain mo ng positivity, mananalo si good wolf. Ngayon, papaano? Manood ka ng video ni Sir Joseph Lim. Manood ka ng video ni Sir Joseph Lim. Manood ka ng videos na positive. Iwas-iwasan mo na po yung panonood ng mga Rafi Tulfo. Hindi ka naman kumikita, sila lang yung kumikita. At ang pinapakain mo sa utak mo ay puro problema. Ngayon, nanonood ka ng puro problema na sinusolusyonan, magkakaroon ka din ng problema. Pansin mo yun? Malungkot yung pinapanood mo. Kahit masaya ka kanina, nanood ka na malungkot, nagiging malungkot ka tuloy. Tama? Ah, ngayon, masaya ka naman kanina, wala kang iniisip. Yes, I'm positive. Napakinggan mo yung music na love song, team song ng jowa mo. Ayan tuloy, naalala mo siya. Umiyak ka sa, nagmumukmuk ka na naman. Diba? So, lahat po ay, lahat po kayo po yung nagdidikta. Ang gagawin po natin, manood po tayo, makinig po tayo ng mga positive na music, positive na mga videos. Okay. Ito po, don't entertain negativity. Guys, kung yung positive nakakahawa, alam niyo po ba, yung negative po, mas nakakahawa po siya. Kaya kung may mga kakilala ka na alam mo, ang bigat naman nito. Di ba, ang gaan ko kanina, pero nung nakausap ko itong tao to, ang bigat-bigat na ng pakiramdam ko. Ibig sabihin po niya, negative po yung taong yon at apektado ka po kasi naging mabigat na din po yung pakiramdam mo. Kaya iwasan po natin yung mga negatibong tao. Okay? Huwag niyo po entertain. Pag merong nag-chat sa'yo, block mo agad. Ba't mo pa i-entertain? Negative yung binubuga sa'yo. Diba? Diretsaan na. Wag mo nang alam mong sisiraan yung company natin. Alam mong sisiraan si coach. Alam mong sisiraan si mentor. Alam mo yun. Tapos ine-entertain mo pa. Block mo agad. Di yun makakatulong sa'yo. Nagbibigay siya ng problema sa'yo. Wala ka namang problema sana. Nagka-problema ka tuloy. Yan. If you feel down, go up. Guys, sa mga nandito, if meron po kayong nararamdaman, parang, coach, sir, parang nawawalan ako ng pag-asa, ano bang pwede kong gawin? Go up. Si coach, si mentor, mag-chat kayo sa akin. Mag-chat kayo kay Coach Generous. Mag-chat kayo sa akin. 'Di ba? Mag-open kayo, mag-submit kayo. Huwag niyo i-share sa iba. Kasi hindi mo alam, meron din po silang problema. Na-sharean mo na problema, ayan, dalawa na kayo nag-iyakan. Walang masusolusyonan doon. So, go up. Okay? Okay? Decide now. So, yung POS natin or Prime Online System, ang gagawin nyo lang po talaga is magdesisyon po kayo kailan nyo po ba siseryosohin. Kailan nyo po ba gagawin siya? Kailan po kayo magsisend ng script?
Okay, mahirap lang yung isang bagay kung hindi nyo naman alam pa paano siya gagawin at hindi nyo din ginagawa. Magiging mabilis at madali po siya kung ginagawa nyo po siya ngayon. Di nyo naman po siya agad-agad nakukuha, pero paulit-ulit nakukuha mo din yan. Step by step po tayo. Okay? And gusto ko lang po i-congratulate yung mga bagong members natin. Palakpakan naman po natin yung mga bagong members po natin. Yan, okay lang po ba i-congratulate po natin? Yan. Yan, of course, congratulate din po natin yung mga bagong nag-upgrade na account. From associate, paunti-unti naging builder. From builder, naging consultant. From consultant, naging director. From director, naging executive. Congratulations po sa inyo. Di naman importante na agad-agad, malaki. Di ba? Importante dito meron. Meron kang nadadagdag. Kasi doon pa rin naman dudulo. Yan. Congratulations po sa inyong lahat. Yan. Take action. Ngayon, gusto mong mag-upgrade tapos wala ka pang pera ngayon, take action. Ay, hanapan mo lang siya ng paraan. Ano bang paraan, sir? Ano bang paraan, coach? Marami kasing paraan eh. Kung gusto mo talaga siyang gawa gusto mo talaga siyang gawin, marami kang paraan na pwede mong gawin. Minsan kasi napangungunahan tayo ng takot, napapangunahan tayo ng rason, kasi coach hindi nagpapahiram si ganito, si amo. Kasi coach hindi nagpapahiram yung mga kaibigan ko. Napapangunahan tayo ng rason. Bakit hindi ganito? Gawin mo muna, tapos pag nag-hindi, balikan mo ako. Coach, hindi. Ayaw talaga. Gawin mo muna, kapag hindi, balikan mo ako. So action muna tayo. Okay, sa pinangunahan natin eh. Meron ako isang member, share ko lang. Sabi niya, Coach, hindi nagpapautang talaga si Baba. Yan yung sabi. Kailan ka nangutang? Part, 2 months ago. Ano ngayon? September ngayon. Noong July. Oh, July siya nangutang, hindi siya pinautang ni Baba. Bakit? Bakit part hindi ka pinautang? Kasi may problema din sila Baba. Um, Nagkaroon sila ng financial problem. Oh, so ganito sinabi ko sa kanya. Nagka-problema sila nung July. Imposible part, hindi nila malutas-lutas yun. Hanggang ngayon, problemado pa rin sila sa financial nila. Minsan kasi, binabase natin yung mga bagay-bagay sa dati pa, sa nangyari na. So, ito yung advice ko sa kanya. Part, yung problema na yun sa July pa. Papaano part kung okay na pala sila ngayon? Ayun, kinausap ulit, pinahiram siya. Hindi man malaki, at least pinahiram siya. 'Di ba? At least meron. 'Di ba? Yun yung sabi ko na hindi ibig sabihin na sa Bisaya gibalibaran ka or sa Tagalog hinindian ka, 'di ba? Hinindian ka ng amo mo. Hindi naman ibig sabihin hihindian ka din ngayon. All you have to do is take action and gawin mo lang. Tapos balikan mo, coach, ayaw talaga. Okay lang. Move on tayo. Ganun lang. Okay? Actually, ito last na to. Kasi mag-start na din yung ano natin. Choose the right circle. Ayan. So, napakaswerte natin kasi may mga tao kasi na siguro meron kayong naranasan. Alam mo yun, yung nagbayad ka na, nag-join ka, tapos iniwan ka bigla sa ere. Naranasan niyo ba yun? Yung nag-join ka, napadala ka, tapos biglang nawala. Naranasan niyo ba yun? Ako naranasan ko yun. Yung nagbayad ako, tapos bigla akong blinak. Ganon siya. Normal lang yun. Pero, nakahanap ako ng magandang
community at magandang business. Choose the right circle na tinutulungan kang matuto. Tinutulungan kang bigyan ng idea para mas kumita ka ng malaki. Kinukulit ka. Di ba? Yung iba dito siguro nakukulitan. Pero yan yung trabaho ko. Yan yung trabaho namin. Kasi ayaw namin na hindi ka kikita. Ayaw namin na mapang-iwanan ka. Kinukulit ka talaga. Ano bang gusto mo? Yung hayaan ka na lang. Pwede naman ganun. Hayaan ka na lang. Sige, part, kaya mo na yan. 'Di ba? I'm sure ayaw yung ganun. Kinukulit kayo. Kaya be grateful, be thankful kasi kinukulit kayo. 'Di ba? At sa mga napanghihinaan na po ng loob, imagine niyo na lang po, umaakyat kayo sa isang bundok. Ito, inano ko to sa isa sa leader, isa sa member ko. Umaakyat tayo ng bundok, medyo okay pa, starting point, medyo okay pa. Malapit na sa gitna, medyo nakakaramdam na tayo ng ano, pangangalay ng mga paa. Nakakaramdam na, sorry, excuse me. Nakakaramdam na tayo ng pagod malapit na tayo sa gitna. Yung lumagpas na tayo sa gitna, pagod na tayo. Alam niyo ba, dyan na po papasok yung ano ba, makikwit na lang ako, babalik na lang ako sa dati sa baba, babalik na lang ako. Pagod na ako. Hindi nyo alam na lumagpas ka na po sa gitna. Di mo alam na malapit ka na po sa tuktok. Kung pagod ka na, napanghinaan ka na, 'di ba? Napapatanong ka na kaya ko ba 'to? Ibig sabihin po niyan, malapit ka na sa tuktok. Keep in keep in going. Right? Tuloy-tuloy ka lang sa pag-akyat. Tuloy-tuloy ka lang sa pag-aaral ng business. Tuloy-tuloy ka lang sa paniniwala na kaya mo kasi malapit ka na sa tuktok ng bundok. Huwag ka nang bumalik. Babalik ka, ang layo mo na eh. Babalik ka na, simulan mo na umakyat. Kaya ituloy-tuloy mo na yung pag-akyat. Kasi malapit na tayong dalhin sa tagumpay. Then pag nandun na tayo, meron na naman tayong aakyatin. Next level naman yun. Okay? So actually tapos na ako sa aking training. I hope marami kayong natutunan. See you next module. Ang topic naman natin dito ay warm marketing tactics. How to turn your kakilala or warm market into solid business partners. I know may mga kakilala ka na hindi pa po members. Tama? May mga kakilala ka na um, hindi pa po member ng Ascendra International. Yan. Paano ba to? Yan. May mga kakilala ka na hindi pa po members ng Ascendra International. Ang gagawin natin, tuturuan namin kayo papaano nga ba siya, papaano siya i-convert into business partner ninyo. Minsan kasi nahihiya kayo eh. Minsan kasi hindi nyo alam papaano. Tama?